sa mababang kapulungan sa pamamagitan po ni Representative Antonio Tino, ang party list representative po ng ACT Teachers Party List. Good morning po, sir. Si Xander po ito at si Angel. Morning, sir. Good morning, Xander. Good morning, Angel. Opo. Nabalitaan nyo na po ba na yung pahayag po kahapon ni Senador Sherwin Gatchalian na parang exempted daw, although hindi siya sure dun sa kanyang pahayag, ang mga senador doon sa no work, no pay. Dahil nga po si Senador Bato de la Rosa, mag-iisang buwan ng... November 11 pa ata huling pumasok. Absent. Narinig ko nga sa balita o nakita na merong ganong inanunsyo or shinare si Senator Gatchalian. So, hindi naman tayo nagtataka. Bagaman, siyempre, mas nakakagulat na marinig kung ito nga ang standing policy halimbawa ng Civil Service Commission. Pero hindi nagtataka dahil actually dito sa House of Representatives, very common yan na hindi pumapasok sa session ang ilan sa mga kasamahan natin. Pero as far as we know, ay wala namang penalties including yung halimbawa hindi pagbayad o yung pag-withhold ng kanilang sweldo. So ibig sabihin po kahit po sa Congress, kahit po umabsent sa sesyon o hindi po pumasok for the day, bayad po yun? Well, yun ang intindi ko, no? May mga ilan akong alam na hindi naman pumapasok sa session pero wala naman tayong naririnig na wini-withhold ang kanilang sweldo or benefit. Pero parang double standard po ito, Congressman Tino, kasi sa mga ordinaryong manggagawa, hindi po obra yung ganyang sistema, di ba? Tama po, agree with you 100%, no, na kung yan man ang patakaran, halimbawa sa civil service, ay dapat talaga mabago ito. Katulad ng sinabi mo, pagka-ordinaryong kauni ng gobyerno, malate ka lang ng ilang minuto ay naka-bandy clock tapos babawasan yan. Kaltas na agad yun. Babawas, kaltas sa sweldo. So, dapat may ganung standards din sa mga elected officials na lalo na mga kasama yung mga legislators. Yung mga officials ng kasama rin dapat dito ay mga officials ng mataas na officials ng executive branch, so from the president, the vice president, cabinet members, and so on. Would you know po sino po ang naglatag po noong ganong sistema po sa Congress and sa Senate? Ako, dinatnad ko na lang yung ganyang kalakaran, no, na maluwag sa attendance. No? Madalas, informally, hindi naman ito formal na napag-uusapan, informally, na ang excuse na sinasabi ay wala sa sesyon dahil nasa distrito, naasikaso ang trabaho sa distrito, yung mga tipong gano'n. No? Pero, of course, isang bahagi ng trabaho ng kongresista ay yung trabaho sa distrito, pero malaking bahagi nito ay yung attendance sa mga komite at sa plenary session mismo. So, sa inyo po ba dyan sa Congress, paano po yung ruling? Halimbawa, isa akong kongresista, pupunta ako sa aking distrito. Kailangan po ba mag-submit ako ng letter? Ilang beses kung pwedeng gamitin yung ganong pupunta ako sa distrito ko para hindi ako makapasok sa sesyon? Yung mga ganong ruling po? Wala naman pong rule na kailangan mo pang magpaalam para pumunta sa distrito. Although, meron namang rules on absences, no, pagka very regular ang absences, hindi ko lang hawak ng rules ngayon, no. Actually, pwedeng grounds for removal. Kaya lang madalang na ini-implement ng House mismo.
yung ganung pagdidisiplina Kasi sa po, mga miyembro. Kung matatandaan nyo, ang isang ginamitan niyan ay si dating Congressman Teves. One reason why he was expelled from the House, ang dahilan na ginamit yung excessive absences. Opo. Pwede rin ho bang gamitin na ano ba tawag sa ganun, parang flexi time? 'Di ba ho sa mga company may mga ganun flexible yung kanilang work from home. work from home kasi ho 'di ba ho ang gampanin po ninyo sa ating legislative department minsan ho yung inyong mga hearing umaabot naman ho ng madaling araw. Opo. Kumbaga parang pwede bang gawing excuse po 'yun? Well, totoo yan. Pagka-budget season, ika nga, ay maaring umabot ng hanggang madaling araw ang mga session. Pero hindi po yan yung typical na session day sa Kongreso. Halimbawa, itong mga nakaraang araw, mga alas 5 pa lang natatapos na ang session. So, mas mahaba pa actually yung oras mula umaga hanggang mga alas 3 sa committee hearings. So, I don't think sapat na dahilan yon na flexi time para sabihin na, well, ang ordinaryong kawani ng gobyerno kailangan sumunod doon sa 8 to 5, di ba? O 8 oras na trabaho. So, I think, again, sang-ayon ako dun sa pagtingin nyo na dapat may striktong requirement for attendance in committee work and sessions. So parang may flexi time na ang Kongreso in the sense na usually Monday to Thursday lang yung mga schedules ng committee hearings and plenary. Tapos yung Friday, precisely yung Friday ay iniiwan para sa committee work or work in the, for district work or constituency work. Kumbaga 4 na araw na lamang yung kinakailangan physical na papasok ka, di ba? Tama po. Sa tingin po ba ninyo sa ACT, Representative Tinio, sino po ang dapat na mag-imbestiga dito po sa issue ng labis-labis sa pagliban o absences sa mga senador? Well, may internal rules naman ang Senate, maging ang House. So, katulad ng banggit ko, kung posible naman, in the case of excessive absences, kung marami talagang absences, pwede namang i-impose ng Kamara o ng Senado ang mga internal rules nila on excessive absences. For example, pwedeng grounds for expulsion or removal from the Senate. No? Kung gugustuhin na ipato talaga ito. Pero ang general approach ay maluwag, no? Dahil sinasabi may mandato yan, binoto yan. So hindi basta-basta didisiplinahin dahil sa absences. So generally ganun ang nagiging approach sa attendance, no? At kahit yung pagiging late or what. Kaya medyo maluwag po. Opo. Ano po sa tingin nyo, Congressman Tinio, yung epekto sa moral ng mga guro at na iba pang empleyado, yung ganitong exemption po dyan po sa Senado, sa ating mga mambabatas po? Siyempre, malinaw yung double standard, no? Na conscious sila na at malaking issue rin yan talaga sa mga government employees, kasama ang mga guro, no, na naka-bandy clock tapos ilang minuto lang late, yun na nga, babawasan pa ang sweldo. Di ba? Samantala, pagka umovertime naman, sumobra ng oras, hindi naman automatic OT na merong overtime pay. Di ba? So, yun. Kaya nga, malinaw yung double standard. Pagka mga high elected officials, isa pang example dyan, kahit yung, halimbawa, yung vice-presidente, di ba? Lagi na sa ibang bansa. Maraming pagkakataon na nag-abroad, di ba? Tapos publicly inaamin pa na, well, nakalive ako
no? So personal trip ito. Sa palagay po ba ninyo dapat malinaw yung double standard. Dapat po bang suspindihin ng Senado si Senator De La Rosa? Pwedeng aralin yung rules of the Senate, tapos kung may grounds, no, kung isa sa mga grounds yun, pwedeng posibilidad yun, no, kung parang hindi ginagampanan ang tungkulin, no. Parang ngayon natampok ito dahil supposedly si Senator De La Rosa ang dapat na mag-defend sa budget ng defense, national defense, pero hindi nga siya nagpapakita. So klaro sa publiko na pero siyang tungkulin na hindi nagagampanan dahil hindi siya pumapasok. Lalo na, ang laki pala ng sweldo ng isang senador, congressman, nasa 293,000 hanggang 334,000 pala kada buwan. Tama po yun. Salary grade 31 ang mga senator at congressman. So, third highest salary grade na yan. 33 ang presidente, 32 ang vice president, and then mga congressman, senador, cabinet secretaries, yun, nasa salary grade 31. So they are among the highest paid sa national government. So tama lang na mag-expect at mag-demand ang publiko ng mas mataas na standard sa public service, including yung pagpasok, araw-araw na pagpasok, hindi dapat late, tapos yun, matiyak na ginagampanan yung tungkulin nila. Paano daw yung pumapasok pero wala naman daw pong ambag? Sabi ng ating mga texter dito. Lamang pa rin yun kaysa dun sa hindi pumapasok tapos wala pa rin ambag. So, mas may laman yung pumapasok na walang ambag. Dapat may ambag lahat, di ba? Yun yung... correct. Binoto ka ng taong bayan Opo. So, dapat sa mga kababayan natin, dapat may high expectations tayo sa ating mga public officials. Lalo pa yung mga elected. Opo. Kanina po nababanggit po natin yung suspension si Congress Miao Barsaga. Mukhang magmumukmuk po muna sa kanyang kahon kasi di ba yung mga pusa mahilig sa kahon? Oo, sa kahon. Oo, ayan. Dahil po sinuspindi po ng House of Representatives, kayo po ay bumoto pabor po sa kanyang suspension. Tama po, sir? Nag-abstain po kami. Nag-abstain. Opo. Ano ho ang inyong, bakit po sa ACT Teachers Party List ang inyo pong boto ay abstain? Well, generally, tingin namin, masaawa yan ng majority, no? So, yun ang attitude namin dyan. Merong malinaw naman, no, na parang ginagamit na plataforma ang House. So ang decision namin ay bahala na sila dyan. Kaya naman nilang i-resolve yan among themselves. Ito pong 60 days na ito, continue, no pay po ito, tama ba? Tama po. At actually, ang isang baka hindi masyadong na-highlight sa mga reporting dito, hindi lang 60 days suspension yung penalty, parang kasama doon yung parang iniaatas na i-take down yung mga specific posts na naging subject ng ethics case, no? So kailangang subaybayan din kung magko-comply si Congressman Barsaga doon sa bahaging iyon ng desisyon. Kung i-take down ba niya yung mga posts in question sa kanyang social media pages. Pero hindi ho ba yun parang censorship na po at pagkitil naman po sa kanyang karapatan naman po
kalayaan Freedom of sa expression. pamamahayag? Well, kaya nga, kailangan subaybayan kung ano ang gagawin ni Congressman Barzaga kung magko-comply ba siya o hindi rito. No? So kung paninindigan ba niya ang kanyang freedom of expression or susunod siya sa desisyon ng House dito, ng mayorya ng House dito. May ano ho ba? May sanction po kapag hindi po niya tinake down yung mga post niya sa Facebook? Presumably, kapag hindi nag-comply, I'm sure may part 2 pa yan. No? Malamang magtitipon muli ang Committee on Ethics at i-discuss siguro kung ano ang gagawin kung hindi fully nasunod yung resolution. Pwede po ba ito humantong sa pagkakasibak niya bilang isang kongresista? Well, that will be up to the Committee on Ethics. Opo. Sa usapin naman po nung parang meron na naman po tayong inihahanda na panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara, particularly po ang bagong alyansang Makabayan. Para pag natapos po yung 1-year ban yung rule. 1-year ban sa February, makakapag-file po sila ulit. Nabalitaan nyo rin po ba ito, Kong? Well, nakita natin yung mga news reports. So kung kung i-refile yung impeachment complaint, sa nakaraan ay ang endorser nun ay Makabayan. So handa naman tayong mag-endorse muli kung may i-file muli sa Pedero. Pero as of now, of course, speculation pa lamang ito. Okay. Opo. Okay na ako, partner, with that. Siguro parting message na lamang po, Kong Tinio. Kaya ba parang medyo yung inyong boses? Pagod po kayo dito sa rally nitong nakaraan? Hindi naman po. Siguro may konting iniikot na virus or whatever. Opo. Palakas po kayo kung hainom kayo ng vitamin C. Ingat po. Salamat po. Magandang umaga. Maraming salamat po ang kinatawan po ng mga guro. Diyan po sa mababang kapulungan, si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio Tonchi. Ayan. Salamat po sir sa inyo pong panahon. Nakakababa nga naman ng moral, especially sa mga guro, sa mga teacher. Normal, sabi nga dito ni Ma'am Roslyn Gayares, napaka-unfair sa mga rank and file na mga empleyado correct. na hindi ganoon kalaki ang sweldo